Ito ang mga tanong na madalas tinatanong ng mga gustong mag-apply ng trabaho bilang mga skilled worker, lalong-lalo na ng mga baguhan at wala pang mga working experience sa isang company dito sa atin sa Pinas. Kaya for today's video, sasagutin natin yan, pero ang isasagot ko dito ay base lang ulit sa mga nalalaman ko at sa mga experience ko din sa pag-a-apply ng trabaho. So, ang unang tanong sa atin is, may age limit ba daw sa pag-a-apply? Dito sa atin sa Pilipinas, hindi naman sila istrikto sa age limit or bibihira ang company na nagpapatupad ng age limit. Gaya dito sa company na kinaroroonan ko ngayon, walang age limit as long as physically fit pa siya at kaya pang magtrabaho under pressure. Alam naman natin na ang trabaho sa construction ay hindi madali, kaya kailangang masigurado na ang mga aplikante ay capable or may sapat pang kakayahan para magtrabaho sa kumpanya. Pero kapag sa abroad naman tayo mag-a-apply, sigurado yan. May age limit po halos ang mga agency para sa kanilang mga aplikante. Ang pangalawang tanong naman is, ano-ano ang mga requirements na dapat ihanda sa pag-a-apply ng trabaho? So sa pag-a-apply naman ng trabaho, siguraduhin nyo na syempre meron ang mga ito. Una, ang inyong updated resume or yung tinatawag nila ngayong CV na ang ibig sabihin ay curriculum vitae. Ewan ko lang kung tama yung pagkakabigkas ko. Pangalawa, mga documents na related sa trabahong ina-applyan nyo gaya ng COE or Certificate of Employment, WQT or WPQT sa mga welder applicants, at lalong-lalo na ang NC2 certificate na pangunahing hinahanap ngayon ng halos lahat ng company sa mga skilled worker applicants. Pangatlo, ang inyong NBI or National Police Clearance. At pang-apat, yung ating medical certificate. Pero madalas, pinapamedical lang ang mga aplikante kapag accepted na sila ng company. Kaya okay lang kung di muna tayo magpasa agad ng medical certificate. Maliban na lang talaga kung advance na tayong hiningan ng medical certificate ng company na ina-applyan natin. Pangatlong tanong, ito naman ay para sa mga welder applicants. Ano daw ba ang trade test sa welder? So, para sa mga plate welders, ang testing nila ay kadalasan 3G at 4G position. At sa mga pipe welders naman ay 6G position. At sa mga nagtatanong naman kung ano ang kadalasang gamit nilang welding rod sa SMAW during testing ay 6011 or 6013 sa root pass at 7016 or 7018 naman sa filling at capping. Pero, depende pa rin yan sa company kung anong mga welding rod ang ipapagamit. Tulad dito sa company namin na kung ano ang gamit mo sa root pass, ganun din ang gagamitin mong welding rod sa filling hanggang capping. Ibig kong sabihin, halimbawa, kung 7016 na welding rod ang binigay sa'yo, yun lang ang gagamitin mo from root pass hanggang capping. Pang-apat na tanong, free accommodation ba or may barracks? Sa mga malalaking company or mga legit company, automatic yan, may mga free accommodation or barracks sila. Bihira lang din kasi sa mga small companies ang may mga barracks or free accommodation para sa mga workers nila. Pang-limang tanong, ito yung tanong na pinaka-importante sa lahat, ang sahod ng welder. Ang sahod ng welder dito sa Pilipinas ay tinatayang nasa more or less 500 pesos hanggang 1,200 pesos kada araw or mahigit pa. Pero, again, ang sahod ay dedepende ulit yan sa company or agency na ina-applyan natin at sa kategory ng welder kung saan tayo kabilang. Tandaan na hindi lahat ng company or agency ay pare-pareho ang pasahod. May mga company or agency na mas mataas magpasahod at meron din namang mababa ding magpasahod. Ihahalimbawa ko na lang dito sa aming company. Dito sa amin, iisa lang ang company pero 4 ang agency na under nila. Sa 4 na agency nila, hindi magkakapareho ang sahod ng kanilang mga skill. Kaya although iisa ang company na pinagtatrabahuhan namin, iisa ang kulay at tatak ng uniform namin, pero dahil magkakaiba kami ng agency, kaya magkakaiba din kami ng sahod. Same goes sa category naming mga welder. Dito sa company namin, iba ang sahod ng plate or structural welder sa pipe welder. At under naman sa pipe welder, magkakaiba din ang sahod ng mga combination pipe welder na carbon steel, stainless steel, boiler maker, alloy or aluminum welder. So yan ang mga posibleng dahilan kung bakit magkakaiba kami ng sahod. Kaya hindi nyo rin masisisi ang mga company or agency kung bakit marami sa kanila ang hindi naglalagay ng sahod agad sa mga post nilang for hire or job vacancies online. Although may mga company din naman na iisa lang or pare-parehas ang pasahod nila sa kanilang mga skilled worker. Pero swerte nyo kung makachamba kayo ng company na malaki ang pasahod with complete benefits pa. And speaking of benefits or mga benepisyo para sa mga manggagawa, tandaan na hindi lahat ng company or agency ay may mga benefits na binibigay sa mga manggagawa. Kaya ito dapat ang isa din sa mga tinitingnan natin kapag tayo ay nag-a-apply, kung may benefits pa ang company or agency or wala.
Sa mga hindi nakakaalam ang kahalagahan ng benefits sa isang company, okay lang sa kanila na walang ganito. Pero para sa mga katulad ko na nakakaalam nito, alam natin na napakahalaga nito para sa atin at lalong-lalo na para sa ating pamilya, di ba? Ang binabanggit ko ditong benefits ay yung ating SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ito yung tatlong sangay ng gobyerno na nagbibigay ng benepisyo para sa ating mga manggagawa na magagamit natin, lalong-lalo na during emergency. Gaya ng aksidente, pagkakasakit, natural disaster, at pwede rin kapag nagigipit tayo financially. Ang isa din kasi sa dahilan kung bakit mataas magpasahod ang ibang company ay dahil wala silang benefits. Pero para sa akin, kahit mataas magpasahod ang company, kung wala namang benefits, ay inaatrasan ko na yan. Dahil pag nagkataong nadisgrasya or nagkasakit ako dahil sa trabaho or may emergency na nangyari sa pamilya ko, sigurado yan, wala akong tulong na makukuha or anumang compensation mula sa government or even sa company kung sakali. Kaya for sure, kawawa naman ang pamilya ko kung ganun nga ang nangyari. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng benefits sa mga company na ina-applyan natin. At ang ating panghuling tanong, kung legit ba daw ang company or hindi? So malalaman naman natin kung legit ang company or agency na ina-applyan natin kung ito ay registered sa DOLE or Department of Labor and Employment at sa SEC or Security and Exchange Commission. Kaya dapat mapanuri tayo sa mga agency na ating ina-applyan. Siguraduhin muna natin na ito ay legit para masigurado ang ating kaligtasan, benepisyo at karapatan natin bilang isang manggagawa. So hanggang dito na lang ulit ang ating video, pero gaya ng dati, shoutout muna kina Mr. Jose Alberto T. Rito, Mr. Jerome Jumamil Tagaylo, Mr. Jomar Balase Visida, Mr. Junjun Villanueva, at kay Mr. Michael Violata. Salamat po ulit sa panonood. See you next time. Bye!